Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Dumating si Ador sa farm. Gaya ng kagustuhan ni Diabla. Pero hindi alam nito ni Ador. Nagkunwaring may sakit si Diabla. Nakadama ng awa si Ador sa matanda. Pero ang hindi niya alam, ito'y nagkukunwari lamang. Pinaglaruan na naman ni Negra Diabla, pero hindi man lang nakahalata si Ador. Ganun pa man, naghinala si Ador na baka hindi tao si Tandang Diabla. Samantala, nagmasid si Artemis sa pamamagitan ng high-tech na kamera. At ngayon mga kaibigan, narito ang karugtong ng nobelang Immortal. Sobra naman yung sinasabi mo. Bakit? O, Tandang Diabla. Lumayo na. Nakalayo na. Pero, susundan namin yon. Ha? Ano daw? Susundan daw nila. Sino naman kaya ang kasama niyang susunod? Nagtataka ako sa mga sinabi ni Sir Artemis. Nanganganib daw si Nariani at Amar. Parang katulad din ni Ma'am Ivana.
niya doon din dadalhin? Sina Amar at Ma'am Ivan. Ano yun? May babaeng nakatalakbo sa gate at sumisinyas. Pipi kaya yun? Lapitan ko. Ginikinaw yata. Bakit nakatalakbong? Ano po yun? Pipi. Pipi talaga. Hindi siya makapagsalita. Ano pong kailangan nyo? Itinuro ang bunganga. Saka hinaplos ang kanyang tiyan. Alam ko na. Gutom ka? Sige. Halika. Sandali lang ha. At bubuksan ko ang gate. Sige. Pumasok ka. Halika. Maganda. Sige, Pipi. Umalis ka na. Kunin mo ito. Itong bato. Ginto yan. Sige na. Umalis ka na. Dali! Nakaalis na. Sige, diyan ka na. Itakbo ko na itong babaeng kasama ng kaaway namin. Pero, dito ka muna. Kasi ang bigat ng babaeng ito. Dito ko siya ilalagay. Alibot. Sige. Lumabas ka na dyan sa bulsa ng saya ko. At magiging buhaya ka. Magiging buhaya ka, Alibot. Ngayon, sakmalin mo ang babaeng yan at aalis na tayo dito. Ngayon din. Hindi ako aalis dito. Magmamanman ako. Maliwanag ang nakasulat sa itaas ng gate ng bakod. Gadon's Wild Animal Farm. Wild Animal Farm. Gadon. May naalala ako. Tama yata ang hinala ko noong paman
sa taong yan. Itago ko ang aking motorsiklo sa kadamuhan. Hindi ako aalis dito. Babalik ako diyan sa farm. Pero hindi ako magpapakita kahit kanino man. Sige. Ipaplastar kita dito, babae. Masarap ang tulog mo. Pero, paggising mo, hindi mo na makikilala ang sarili mo. Nagkakabisa na ang lakas ng maitim na kapangyarihan ng budol-budol power. Oh, parang may taong dumaan sa harap ng rest house. Maliwanag ang narinig ko na parang may dumaan. Ay, si Senyorito Ares. Ang sarap-sarap ng tulong niya. Ay, magmamanman ako diyan sa balkon. Oh. Adult tao? Ha? Ay? Bakit ka lumabas sa iyong pinagtutulugan? Ha? Ay, nandyan ka pala, Diabla. Oo. Sinisilip kita. Pero, parang ako ang sinisilip mo. Ay, Hindi ba? hindi naman. Ano sana may mamanmanan din ako. Kasi may napansin akong dumaan dyan sa labas. Yung ahas yun. Ha? Anong ahas? Oo, Sawa? sawa. Ganun ba? May gwardya tayong sawa. Ano? Guardia pero sawa? Oo, Ador. Sawa. Sawa yon, Ador tao. Malawak nang napuntahan ko dito sa Wild Animal Farm. Mga nangangagat ng tao. Ang mga hayop na nakita ko na nandito. Mga hayop na araw nila ang gabi. May sawa. Maraming ahas. Di bali na yung unggoy. Parang tao. Ang isang unggoy na ito lumapit sa akin at parang may gustong sasabihin sa akin. O ikaw, ano, makapagsalita ka na parang tao? Oh, mabait
ka na, Unggoy. Oo, oo. Ako, mabait. Unggoy. Ganun ba? Piling pogi. Isa ang tao, piling pogi. Ano? Hindi ako tao na kagaya mo. Hindi rin ako tao. Ako, unggoy. Piling beauty. Oo nga. Unggoy tao ka pala. Ako, piling beauty, unggoy. Ikaw, piling pogi, tao. Makapagsalita ka. Kung gayon, may gantimpala ka sa akin. Pero may papagawa ako sa'yo. Gusto ko. Ay, salamat. Gabing-gabi na. Nakatulog din si Carmina. Ay naku, wala na. Masisira nagtuluyan ang kinabukasan ng mga anak ni Sir Gadon. Ay, papaano kasi? Masama na yatang gawain ang napasok ni Sir Gadon. Nadamay yata sa mga anomalya. Ay, ayun na siguro din ang dahilan na hindi na umuwi dito sa bahay nila. Paano? May napabalita sa radyo na narinig ko kanina umaga. Ang sama naman doon kung totoong nangyayari. Hindi lang yun. Ang masama, may napaanood si Carmina na balita sa telebisyon. At mismong nakita niya ang video ng tatay niya na may hawak daw na bayong na may maraming pera. Ay, ano naman ang ibig sabihin doon? Huling-huli kaya na gumagawa ng anomalya o ano? Pero ang sabi daw doon ay regalo. Yun pala, pera ang laman ng bayong. Kaya yun, nag-iiyak na lang si Carmen na nagkulong dito sa kwarto niya. At mabuti na lang nakatulog din. Ang masama pa dyan, hindi na makontak si Sir Gadon. Pati naman si Ador, hindi rin makontak. Kaya ito, dadalawa na lang kami ni Carmina dito sa napakalaking bahay. Ay, kaya dito na lang ako sa kwarto niya. Dito na ako matutulog sa sofa. Ay. Ha? Magigising yata si Carmina. Yaya Masa. Andito lang ako. Andito lang ako sa sofa. Huwag mo akong iiwan, Yaya. Aba, oo, hindi kita iiwan. Andito lang ako sa sofa. Dito na ako matutulog. Hala, kawawa ka naman, Yaya. Magkatabi na lang tayo dito sa kama ko. Halika kayo rito. Ay, wag na. Dito na lang ako sa sofa. Hala, matulog ka na dyan. Takot na akong matulog, Yaya. Ano? Bakit? Paano? Tuwing ipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko yung mga lalaking nang habol sa akin. Ano? Hindi na ako matutulog, Yaya.
Bakit naman? Takot na akong matulog. Tuwing pagpikit ko, nakikita ko ang masasamang pangitain. Parang totoo. Ay, hindi pwedeng hindi ka matulog, Carmina. Hala, hindi bali. Para hindi ka na mabangungot o hindi ka na managinip. Sige, punta na lang ako dyan sa kama mo. Magkatabi na lang tayo. Tatabihan kita. Salamat, Yaya, ha? Ikaw na lang ang kasama ko dito sa bahay. Oo. Sige na, sige na. Matulog ka na ulit. Hindi na ako aalis dito sa tabi mo. Walang makalapit sa iyo kahit sino. Pag nakatulog ka, nandito pa rin ako sa tabi mo. Hindi ako aalis. Tignan mo nga naman. Mabait at magaling ang may likha. May mga nilikha na di dapat sanang makakaya sa kakayahan ng iba. Pero kaya nila. Kakaiba ang unggoy na nakausap ko. Ang unggoy tao. Nakakapagsalita siya na parang tao. Kahit man medyo mahirap na intindihin. Siya lang ang ganon na may kakaibang kakayahan. Parang may utak siya na parang tao. Parang nag-iisip na tao kaya unggoy tao. Magtiwala ako sa kanya sa mga ipinag-utos ko sa kanya. Kaya pwede na akong uwi muna. Hindi ko makontak si Talia. Kaya kailangang uwi ako. Malaking tanong ang hindi ko pagkakontak sa cellphone niya. Ang tumutunog na cellphone ni Dalia kanina. Ito yon, yung tinatawagan ko. Pero huminto. Ayan. Nakakalat dito sa hardin ang cellphone ni Talia. Ibig sabihin, may masamang nangyari sa kanya. Tawagan ko si Riani. Baka may alam siya sa nangyari. Sa nangyari kay Talia. Hindi ko nakita sa kanyang kwarto. Wala din sa computer room. Sana makontak ko si Riani. Hello po, sir. Ako po yung katulong ni Sir Gadon at yaya rin ng mga anak niya mula pagkabata. Sino po sila? Hindi ko matawagan ng cellphone ni Amigo Gadon. Kaya sa landline number niya na nakita ko at address niya, kaya tumawag ako. Nasaan ba si Amigo Gadon? Ay, wala nga po, sir. Matagal nang hindi umuwi dito sa bahay nila. Ganun ba? Opo, sir. Bakit naman daw? Ay, hindi ko po alam, sir. Nag-iiyak-iyak na nga itong dalaga nila.
Pati tuloy yung kapatid niya kasing lalaki, hindi dumarating, hindi umuwi. Ito nga dapat ang ipapaalam ko kay sir, kaya lang hindi ko rin makontak, sir. Siya nga po pala, sino po kayo? Ako pala si Artemis. Ang ninong ni Amar, na kaibigan ng anak ni amigo ganon. Ay, kayo pala, si Sir Artemis. Ay, opo. Ay, salamat naman. Pero wala talaga si sir. Ay, sorry, wala talaga. Ay, baka naman nasa farm nila, sir. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Lite Astudillo Aquino at sa direksyon Lobimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.